Ang marinig ito ng general, pinasalamatan niya si Narcissus para sa kanyang payo, at sinabi, sana'y palarin ka. Sumakay si Narcissus sa kanyang kabayo at nagtungo na sa larangan ng labanan. Handa na ang mga sundalo noon. Malakas niyang sinabi na hindi na sila dapat mag-aksaya ng oras sa pormalidad at magsimula na agad. Gabi na nang marinig ang isang boses mula sa pader ng lungsod, ang mga tropa ni General N ay umalis na, sir. Iniutos ni General Euro, isara agad ang mga tarangkahan. Sumagot ang tauhan ni General Euro, opo, sir. Pinanood niya ang pag-alis ni Narcissus at nagsabing, patawad, talagang patawad. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang hukbo ni Narcissus ay lumarga sa kalaliman ng gabi, at ngayon, ang bukang liwayway ay nagsimula na. Isa-isa silang nagmarcha sa hanay. Si Nara ang nangunguna, bigla siyang itinaas ang kamay, hudyat para ihinto ang lahat. Ito ang kampo ng Beach Army, sabi ni Nara. May mga siege cannon sa ibaba, iba't ibang klase. Nagsalita ang general na kasama ni Nara, hindi masyadong marami ang mga gwardya. Marahil hindi nila inaasahan ang ating pagsalakay. Sumagot si Nara, tama ka. Iniutos niya sa mga mamamana na ihanda ang apoy. Sindi ang mga palaso, nasa posisyon na rin ang mga sundalo, naghihintay na lamang ng utos. Determinado si Nara na mananalo siya sa labang ito, sigurado. Habang nag-iisip si Narcissus, pinulupot niya ang kanyang mga kilay. Mananalo ako sa labanang ito, tiyak. Ang general sa likuran niya ay nagsalita, naghihintay na ang buong hukbo. Mangyari po lamang na ibigay ang utos, sir. Mabilis na sumagot si Narcissus, ang pangunahing layunin ay ang mga sandatang pambagsak ng kaaway. At malamig niyang idinagdag, ihanda ang lahat para magpaputok. Nang marinig ito, agad na sumigaw ng utos ang kanyang tauhan, target ang mga siege weapons ng kaaway. Mga mamamana, agad na nagliparan ang mga palasong may apoy, parang ulan. Nataranta ang mga sundalo sa kabila habang mabilis na lumalapit ang mga nagliliyab na palaso. Nang makita nilang malinaw ang paparating, sila'y natakot. Ngunit tila huli na, dahil ang di mabilang na mga palaso ay bumaba at bumaon sa kanilang mga katawan. Malakas na sigawan ang umalingaw-ngaw, inihayag ang pag-ambos ng kalaban. Huwag magpanik, ihanda ang kontra-atake, sigaw ng isa sa mga sundalo. Agad na sumiklab ang apoy sa kampo. Mabilis, patayin ang apoy. Dalhin ang tubig dito. Sigawan ng mga sundalo habang nagkakagulo at nawawala ng direksyon. Taga saan sila nagmumula? Aling direksyon sila nagpapaputok? Ang litong tanong ng mga tauhan. Sinabi ng general kay Narcissus, nagkakagulo na ang kaaway, ito ang pagkakataon natin. Mabilis siyang nagutos, ilagay ang mga mamamana sa likod ng mga kabalyero. Pagkatanggap ng utos, agad niyang isinigaw, mamamana, maghanda sa magkabilang panig. Bumaling si Narcissus sa mga sundalong nakatayo roon. Malakas niyang sinabi, mga anak ng Gory, pakinggan niyo ako. Agad na tumayo ang lahat, handang sumunod sa mga utos. Nagpatuloy si Narcissus, ang hukbo ng 100 ay narito. Dumating sila upang patayin ang ating mga pamilya at agawin ang ating lupain. Sila'y malulupit at mga hanggal. Sumanga ang tunog ng mga kabayo na naghahanda. Ipamalas natin sa kanila. Mariing sabi ni Narcissus na ang lupang ito, kung saan nabuhay ang ating mga ninuno at magiging tirahan ng ating mga anak, ay atin at mananatiling atin. Nang marinig ito, ang mga sundalo ay naghandang lubusan para sa labanan. Itinaas ni Narcissus ang kanyang kamay sa langit at nagdeklara, at inuulit ko, ang lupang ito ang magiging libingan ng mga masasamang mananakop. Ang mukha ng bawat sundalo ay unti-unting nagpakita ng determinasyon habang nagsasalita si Narcissus. Manggana ako, malakas niyang isinigaw. Mga tropa, atake. Pagkatapos ng kanyang utos, agad sumugod ang buong hukbo patungo sa kalaban. Sa kabilang panig, nang marinig nila ang yabag ng mga kabayo, lalo silang nagpanik. Ang mga kabalyero ng kalaban. Dumarating na ang mga kabalyero. Hindi nag-atubili si Narcissus at sumigaw, mabilis, atake. Nagbanggaan ang mga hukbo ng magkabilang panig sa gitna ng laban. Matindi ang bakbakan habang kapwa silang lumalaban upang ipagtanggol ang kalayaan ng kanilang bansa. Ang walang katapusang tunog ng nagbabangga ang mga sandata ay umalingaw-ngaw sa buong larangan ng labanan. Sa puntong yun, malakas na sumigaw si Narcissus, ang target ay ang mga sandatang pambagsak ng kaaway. Iniutos niya, sunugin ang lahat, walang iiwan. Pagkatapos ng kanyang utos, nag-apoy ang buong paligid, habang nararamdaman nila ang pagkataranta ng kanilang mga kalaban.
Dahan-daang sinabi ni Narcissus, ngayon, hindi na magagamit ng mga white priests ang mga siege weapons na yun. Sinabi niya sa general sa tabi niya, hihipan ko na ang tambuli para sa pag-atres. Babalik na tayo sa lungsod. Agad na payo ng general, malaki ang ating panalo, sir. Hindi ko sa tingin na dapat tayong umalis ngayon. Ngunit nanatiling matatag si Narcissus sa kanyang desisyon at nagsabi, ang tanging layunin natin ay ang mga siege weapons. Hindi tayo dapat maging gaaman, baka salakayin tayo ng mas malaking hukbo. Matapos pag-isipan ng general, napag-alaman niyang may katwiran ang sinabi ni Narcissus kaya sumunod siya, naiintindihan ko, sir. Patuloy na umangat ang makapal na usok at apoy. Nang marinig ang tambuli, agad na nag-anunsyo ang mga sundalo, umatras tayo. Iyan ang hudyat ng pag-atres. Mabilis na umatras. Umatras ang hukbo, at ang naiwan lamang ay isang malungkot na larangan ng digmaan, puno ng mga bangkay. Nabalita mula sa kampo na higit sa 500 sundalo ang namatay dahil sa pag-atake ng kalaban, at maraming tolda ang nasunog o nasira. Isang kalbong lalaki ang kalmadong nagsabi matapos marinig ang balita, huwag kayong mag-alala. Lahat ay ayon pa rin sa plano. Siya ay si Galchung, ang commander ng Back Army. Ipinagpatuloy ng kanyang tauhan ang ulat, at ang pinakamasama, sir, lahat ng mga armas natin ay nasunog. Hindi ito ikinabahala ni Galchung at sumagot, hindi mahalaga dahil hindi naman natin gagamitin ang mga siege weapons na yun. Pain lang sila, bahagyang nagulat ang tauhan at muling nagtanong, totoo po ba, sir? Ngumiti ng tuso si Galchung at nagsabing, pagdating natin, bubuksan nila ng maluwang ang mga tarangkahan para salubungin tayo. Samantala, sa loob ng isang marangyang palasyo, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, paano mo nagawa ito? Galit na sinabi ng reyna, bakit ginawa ng general ang ganitong bagay? Kalmadong sumagot si General Euro, isipin mo na lang na isa siyang halimaw na bulag sa pagnanais ng trono. Nabigla ang reyna, ano ang ibig mong sabihin? Nabaliw ka na ba? Talaga bang papapasukin mo ang Back Army sa Grand Hall? Nanatiling tahimik si Euro matapos marinig yon. Agad na lumapit ang hari at nagsabi, tumabi ka muna. Mukhang hindi pa lubos na naiintindihan ng reyna si Euro, hindi ba? Napakunot-noo siya at nagtanong, mula kailan pa? Iniwas ni Euro ang kanyang tingin at humingi ng tawad, patawad, mahal na hari. Hindi sapat ang lakas ng mga gwardya, kaya't ito na lamang ang natitirang paraan. Hindi nagalit ang hari at sinabi, ang kamatayan ay magaan, ngunit ang buhay ay mabigat. Kailangan mong gumawa ng mahirap na desisyon. Dahan-dahan siyang nagpatuloy, hindi kita sinisisi. Ako ang may kasalanan, hindi ba? Nanatiling tahimik si Euro matapos marinig yon. Humakbang paabante ang hari at nagtanong, sasagutin mo ba ako? Kung mamatay ako, magiging ligtas ba ang mga tao? Hindi alam ni Euro kung paano sasagot. Nang makita ito, ipinagpatuloy ng hari, sagutin mo ako. Hindi kita inuutusan. Itatanong ko lang bilang kaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-atubili si Euro at sumagot, oo, mahal na hari. Matapos marinig yon, kalmadong sinabi ng hari, isang ginhawa, oo, isang tunay na ginhawa. Ngunit kung basta ko na lamang tatanggapin ang kamatayan, wala na akong mukhang ihaharap sa mga naunang hari. Humingi siya ng espada. Agad na inutusan ni Euro ang kanyang tauhan, bigyan siya ng espada. Narinig ng kanyang mga tauhan ang utos at nais sanang magbigay ng pagtutol, General, ngunit hindi sila pinakinggan ni Euro, sabi ko, bigyan siya ng espada. Matapos matanggap ang espada, nagpahayag ng pasasalamat ang hari sa tauhang nagbigay. Pagkatapos, tinanong niya si Euro, gagawin mo ba ito? Mukhang nagulat si Euro at nanatiling tahimik. Hinugot ng hari ang kanyang espada at nagsabing, huwag kang magpabeya. Bagamat ito ang aking unang beses, nag-aral ako ng sining ng pakikipaglaban mula sa pinakamahusay na guro sa mundo. Hindi nag-atubili si Euro at itinaas ang kanyang espada upang harapin ang hamon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, mahal na hari, sabi ni Euro nang may malamig na ekspresyon. Nagpasalamat ang hari, at nang matapos niyang magsalita, mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang espada, handang umatake kay Euro. Ang matalim na dulo ng espada ay tumutok direkta sa kanya, ngunit sa isang mabilis na hagupit ni Euro, agad na bumulwak ang dugo. Laking gulat ng hari at ng mga naroroon sa nasaksihan. Ang dugo ay tumalsik sa mukha ni Euro, at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ganun din ang iba pang naroon na hindi makapaniwala sa nangyari. Ang reyna ay kumunat ang noo at seryosong nagsalita, prinsipe at prinsesa, makinig kayo sa akin.
Napunta tayo sa ganitong sitwasyon, ngunit may tradisyon sa pamilyang hari ng Gory. Kahit sino pa ang kalaban o anumang sitwasyon, hindi tayo dapat sumuko. Kinuha ng reyna ang espada at nagsabi, isa rin akong ina, kaya hindi ko kayang makita ang aking mga anak na maunang mamatay. Itinutok niya ang espada sa kanyang dibdib at nagsabi, ang inang ito ang Manggenguna. Sumunod kayo sa akin. Sumigaw siya, wala kayong makukuha mula sa amin, traidor. Nabigla ang prinsipe at prinsesa at sumigaw, ina. Agad bumagsak ang reyna sa duwelo. Nang mamatay ang reyna, agad na nanlaki ang mga mata ng prinsipe at tumawag siya ng may pagkabigla, Soden. Lumapit ang prinsipe, hinugot ang punyal mula sa dibdib ng reyna at nagsabi, ako ang panganay. Hindi ko hahayaan na mamatay muna ang aking kapatid. Parang naramdaman ng prinsesa na may masamang mangyayari at tinawag niya, kapatid. Malawak ang kanyang mga mata sa pagkagulat habang nakatingin sa nakagigimbal na eksena sa harap niya. Muli na namang nabahira ng sariwang dugo ang punyal. Ang prinsipe ay mapait na ngumiti at sinubukang pakalmeyin ang kanyang kapatid, huwag kang mag-alala, wala ito. Ngunit matapos niyang magsalita, bigla siyang bumagsak. Wala na talaga. Dahan-daang lumapit ang prinsesa, halos walang lakas, at yumuko. Muling hawak ng prinsesa ang dagwang punyal ng kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang maputlang mukha, hinarap niya si General Euro at nagsalita, pakiusap, alagaan mo ang mga tao. Iyon lang ang hiling ko. Bago niya itinarak ang punyal sa kanyang sarili, nag-isip siya, Naru, patawarin mo ako. Biglang nagkaroon ng malakas na tunog, at ang punyal ay tumilapon at sumaksak sa dingding. Bahagyang nagulat ang prinsesa sa nakita niya. Lumapit siya kay General Euro at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Ngunit agad na ipinatong ni Euro ang hilt ng espada sa batok niya. Hindi na siya nakapagsalita pa at bumagsak siya sa mga bisig ni Euro. Nalito ang isang tauhan at agad na nagtanong, General, bakit? Malamig na sumagot si Euro, patay na ang hari, at pati ang tagapagmana. Ipagdiwang natin ang tagumpay. Nagpatuloy ang tauhan, kahit na hindi siya ang tagapagmana ng trono, siya ang pinakakilalang miyembro ng pamilyang hari dahil sa kanyang kabaitan. Kung pababayaan natin siyang mabuhay, magkakaroon tayo ng malaking problema, sir. Tumingin si Euro sa walang malay na prinsesa sa kanyang mga bisig at nagsabi, kung mamamatay siya, magkakaroon din ako ng malaking problema. Hayaan siyang mabuhay para mapalubag ang mga tao. Bagamat hindi sang-ayon, sinunod ng tauhan ang utos, naiintindihan ko ang inyong layunin, General. Pero kung aitatayra natin ang prinsesa sa lungsod, magiging isang napakalaking suliranin pa rin, sir. Tahimik na nakinig si General Euro, tila malalim ang iniisip. Pagkatapos, bigla niyang tinanong, narinig ko na may mga Koro merchants dito, tama ba? Tumalikod siya sa kanyang tauhan at nagsabi, madalas daw silang naglalakbay papuntang Far West para makipagkalakalan, totoo ba yun? Tapat na sumagot ang tauhan, narinig ko po yun, sir. Matapos marinig ito, hindi nag-atubili si General Euro at nagpasya ng malupit, ay benta ang prinsesa sa kanila. Sa ganoong paraan, hindi natin siya kailangang patayin at hindi na siya makakabalik. Tinanggap ng tauhan ang utos at magalang na tumugon, gagawin ko ang inyong iniuutos, sir. Lihim na nagsisi si Euro sa kanyang puso, babawiin ko ang pagkakamaling ito ng 100 ulit o ng 1000 ulit kapag bumaba na ako sa impyerno. Pero ito ang kailangan kong gawin. Napilitan akong gawin ito. Sa isang lugar, kumalat ang tunog ng mabilis na mga yabag ng kabayo at isang mangangabayo ang paulit-ulit na sumisigaw, General. General, may malaking problema, General. Ang sundalong katabi ni Narcissus ay malinaw na nakita ang mukha ng mangangabayo at agad na nagsabi, hindi ba siya ang pinadala natin upang iulat ang ating tagumpay? Tiyak na may maselang bagay siyang nais ipahayag. Yumukod ng magalang ang mangangabayo at nagsabi, may malaking problema, General. Sinubukang pakalmeyin siya ni Narcissus at nagsabi, ano ang nangyari? Kalmeyin mo ang sarili mo at sabihin mo sa akin. Lalo pang yumukod ang mangangabayo, nanginginig ang boses, at nagsabi, ang kabisera. Ang mga salitang ito ay nagpatigil kay Narcissus sa sobrang gulat. Ang kabisera ay nakuha na. Nang marinig ito, sumigaw ang general, anong ibig mong sabihin? Malayo pa ang hukbo sa baybayin, paano nila nakuha ang kabisera? Agad na iniulat ng mangangabayo, pagkaalis natin ng palasyo, isang grupo ng mga traidor ang sumalakay. Nakuha nila ang kabisera sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Narcissus at sumigaw, hindi maaari.
Naroon si General Euro. Sino ang maglalakas loob na pagtaksilan tayo? Sumigaw muli ang mangangabayo, si General Euro mismo. Siya ang pinuno ng mga Tridor. Muli itong nagdulot ng pagkagulat kay Narcissus. Nagpigil siya ng galit at sumigaw, tumigil ka. Isang malaking krimen ang magkalat ng ganitong uri ng kasinungalingan laban sa tagapagtanggol ng ating bayan. Ngunit matatag na sumagot ang mangangabayo, kung mali ako, pwede mong pugutan ang ulo ko agad-agad. Ngunit ito ang katotohanan. Si Euro ay nagtaksil na sa atin. Ang eksena ay bumalik sa kabisera. Ang ulat ay tumunog, ang hukbo ni General Nero ay nagkakampo sa harap mismo ng tarangkahan. Narinig ito ni Euro at dahan-daang nagsalita, bumalik na siya, ha? Umupo siya sa trono at nagtanong, ano ang sabi niya? Agad na sumagot ang tauhan, ang mensahero na ipinadala upang hikayatin ang kalaban na sumuko ay bumalik, ngunit hindi pa nakikita si General Nero. Hindi nagulat si Euro, syempre, si Nero ay ganyang uri ng tao. Agad na sumagot ang tauhan, ngunit hindi siya mananatiling matigas magpakailanman. Ang eksena ay bumalik sa kampo ni Nero. Tuloy-tuloy ang mga diskusyon. Ang palasyo ay nasa harap, habang papalapit naman mula sa likuran ang hukbo. Walang ibang pagpipilian. Agad na nagpayo ang isa sa mga general, mas mabuti nang sumuko at magplano ng lihim pagkatapos. Dagdag ng isa pang tauhan, ngunit paano tayo susuko sa Tridor na yon? Pinag-isipan ni Nero, unahin ang pagtitipon ng mga tropa at magretiro sa Hilaga. Doon, maaari tayong magkoordina sa mga puwersa sa hangganan sa loob ng 2 o 3 araw, buuin muli ang ating porma sayon, at ipagpatuloy ang laban. Ngunit mariing sumagot ang isa pang general, wala tayong sapat na pagkain para mabuhay hanggang bukas, paano pa hanggang sa 2 araw? At kung pababayaan natin ang palasyo at kumilos patungong Hilaga, tiyak na maabyutan tayo sa mga bundok at masasalanta. Tumanggi si Nero, kahit gaano kalala ang sitwasyon, hindi ko maaaring umasa sa mga Tridor. Muling nagpahayag ng payo ang general, sumuko na ngayon. Magkaiba ang pagiging matapang at ang pagiging matigas ang ulo. Pakiusap ng isa pang tauhan, General, gumawa na kayo ng desisyon, sir. Dahan-daang nagsalita si Narcissus, hindi tayo susuko. Muling nagpahayag ng pagsang-ayon ng tauhan, sir, sinabi niyo na dapat tayong maghanda na agad na magretiro. Bahagyang yumuko ang general, tila may kaunting pagkadismaya, at nagsabi, kung iyon ang desisyon mo, susundin ko ito. Ngunit biglang nagsalita si Narcissus, at ang kanyang titig ay sharp. Hindi tayo magre-retiro. Medyo naguguluhan ang general at nagtanong, anong sinabi mo? Humarap si Narcissus at matatag na nagdeklara, dapat nating talunin ang mga rebelde at bawiin ang kabisera. Nang marinig ito, sumagot ang general, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit imposibleng gawin iyon. Idinagdag ng isa pang tauhan, sang-ayon ako. Kailangan natin ang hindi bababa sa doble ng ating kasalukuyang puwersa upang atakihin ang Royal Palace. Sa ngayon, halos wala na tayong natitirang sundalo at halos ubos na ang mga supply. Nagpatuloy ang general, wala tayong mga siege weapon o kahit ladder na pwedeng akyatin. Muling iginiit ng tauhan, hindi tayo makakaatake sa ganitong sitwasyon. Pakisuyo, bawiin ang utos. Ngunit determinado pa rin si Narcissus. Ako ang magbubukas ng tarangkahan. Nagtanong ang general na medyo nalilito, ibig mong sabihin, ikaw lang? Ang isa pang tauhan ay nagulat, isang gawain na kahit 1,000 sundalo ay hindi makasisiguro ng tagumpay, gagawin mo ito ng mag-isa? Ngunit puno ng determinasyon, sumagot si Narcissus, may plano ako, kaya huwag mag-alala. Patuloy kayong magsalita at utusan ang mga sundalo na maghapunan. Sa kabila ng mga pagdududa ng iba, nagpatuloy siya, ayos lang. Kakain tayo sa Royal Palace bukas. Sa sandaling yun, ang kalangitan ay madilim at usok ang umuusok sa malayo. Biglang umabot ang isang tinig, yun ba'y usok ng pagluluto? Tumingin si General Uro mula sa itaas at dahan-daang nagsabi, marahil. Yumuko ang tauhan sa kanyang tabi at nagsabi, kung atakihin natin sila ngayon, makakagawa tayo ng mas malaking pinsala. Pakisuyo, ibigay ang utos. Ngunit nag-iisip siya, hayaan mo na sila. Kahit iba na ang sitwasyon ngayon, dati silang mga kaibigan natin. Bigyan sila ng oras upang mag-isip. Sa puntong ito, habang naghahanda si Narcissus ng kanyang mga armas, biglang may tawag, General. Iniulat ng General, tapos na ang mga sundalo sa pagkain. Nagsalita rin ang katabi niyang tauhan, ano ang gagawin natin sunod, sir? Gusto mo bang umatake ngayon?
Tiningnan ni Narcissus ang sandata sa kanyang kamay at mahinahong nagsabi, "Hindi. Hayaan mo silang matulog, mag-iwan lang ng ilang tao upang mangbantay." Bagaman nag-aalinlangan ang general, nagsalita na si Narcissus, "Sabi ko bukas, kakain tayo sa Royal Palace." Ang mga salita ni Narcissus ay nagpatigil sa dalawang tauhan. Matagal pa bago magdon, hayaan silang magpahinga at makabawi. Samantala, ang mga sundalo ay mahimbing na natutulog. Sa labas ng kampo, nagkaroon ng nakababalisa na katahimikan. Ang buwan ay mataas, at ang maliwanag na liwanag nito ay sumisikat sa matayog ngunit tahimik na kuta. Sa puntong yun, may isang tao na nagbukas ng kurtina. Si Narcissus, na may dalang bamboo spear na siya mismo ang gumawa, ay lumabas. Hindi niya nakalimutang ipag-utos sa kanyang mga tauhan, gisingin ang mga sundalo ngayon at ihanda ang pag-atake. Agad na sumagot ang general, "Opo, sir." Hindi niya nakalimutang ipaalala sa kanyang mga tauhan, "Kapag binuksan ko ang kanlurang tarangkahan, ipagsama ang cavalry at infantry upang mabilis na sakupin ang lungsod. Huwag atakihin ang mga sesuko at huwag saktan ang mga walang armas." Mabilis na sumagot ang general, "Naiintindihan ko, sir." Sa puntong ito, nagsalita ang tauhan, "Ngunit, general, paano mo bubuksan ang tarangkahan?